Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon po mga ka-Isabelenyo. Welcome sa panibagong episode ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Ang simoy nga ho ng hangin ay talagang nagpaparamdam na ng Pasko. At sa papalapit nga ho at papalapit na holiday season ho natin, natural lang na mamimili ho tayo ng regalo at ipangahanda. Ngunit sa dami nga ho ng ating bibilhin, mahalaga na maging matalino at protektadong mamimili ho tayo. Kaya naman ngayong hapon, tatalakayin ho natin ang mga dapat nating malaman tungkol ho sa presyo ng mga bilihin, mga karapatan ho natin bilang consumers, at ang mga hakbang ng gobyerno upang tayo ho ay tulungan. Para ho bigyang linaw ang mga usaping ito, kasama ho natin ngayong hapon ang dalawang eksperto ho mula ho sa ahatsang nagtatanggol sa ating ho mga karapatan. Mula ho sa Department of Trade and Industry, Isabela, ang ating hong Consumer Protection Division Chief, si Ginoong Elmer Agorto. Sir, magandang hapon. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Yes, magandang hapon Sir Ezekiel, at kami po ay nagagalak at nakasama po ngayon sa programang ito. Naman, at syempre, upang samahan ho tayo sa talakayang hong ito, kasama rin ho natin ang Vice Presidente ho ng Consumers Assistance Protection Welfare Association o tinatawag ho na kapwa, si Ginoong Ephraim Abat. Magandang hapon ho, Sir A. Magandang hapon po. So masaya po kami sa pag-invite po dito sa inyong station po. Nako, maraming salamat. Nako, sa ating mga ka-Isabelenyo, maraming salamat ho mga sir sa paglalaan ho ng oras at alamin na ho natin kung paano ho maging isang smart consumer ngayong Kapaskuhan. Anyway, mga sir, marami ho tayong pag-uusapan. Pag-uusapan ho natin yung mga holiday SRP ho natin, yung price freeze dahil meron ho tayong declaration ho ng National State of Calamity. At syempre, pag-uusapan ho natin yung mga karapatan ng ating mga mamimili at syempre, marami pang mga iba. Pero una sa lahat, kumustahin muna natin mga ka-Isabelenyo si Sir Agorto. Sir, ano po ba yung kasalukuyang status ho ngayon ng mga SRP o yung tinatawag nating suggested retail price para ho sa mga produkto na karaniwang binibili ho tuwing holiday? Yes, tuwing papalapit siyempre yung Kapaskuhan, inaabangan talaga po ng marami ang presyo ng mga pang Noche Buena, Kasama po dito yung tinatawag po nating hamon, fruit cocktails, queso de bola, pasta, mga sauce, gatas at iba pa. Kaya taon-taon po ang Department of Trade and Industry ay naglalabas ng Suggested Retail Price o yung SRP list para po sa mga produktong ito. At ang SRP po ay hindi po price control, kundi ito po ay isang gabay para sa ating mga consumers o mamimili kung ano ang makatarungang presyo at para sa mga negosyante kung hanggang saan ang presyong katanggap-tanggap sa merkado. At bakit mahalaga ito? Una-una, dahil tuwing holiday season, tumataas ang demand. Kapag mataas ang demand, syempre, may tukso sa ilan ng mataas ng presyo ng sobra. Kaya pumapasok po ang aming ahensya para tiyaking hindi inaabuso ang consumers, lalo na ang mga pamilyang nagtitipid para makapaghanda sa Pasko. Halimbawa, kung ang SRP ng isang klase ng ham ay 350 pesos at may tindahang nagbebenta nito ng 500 nang walang malinaw na dahilan, masasabi na po natin ito ay red flag. Ngayon, hindi man ito automatic violation, pero pinapasok na ito ng DTI para kausapin at i-check kung may illegal acts of price manipulation. At gusto rin namin bigyan diin na marami pong negosyante ang sumusunod sa SRP dahil alam nilang mahalaga ang tiwala ng mamimili. Ang SRP ay simbolo ng responsableng negosyo. Oo, nako, talaga namang. Pero
when it comes naman ho pala, sir, Aim, no? When it comes sa mga consumer, as of now, although, isingit ko lang, sir, no? Marami na ho kasi bumibili. So far, wala pa namang mga complaint na natatanggap po ninyo. Kasi nabanggit po ni sir kanina na nasusunod naman karamihan ng mga negosyante yung mga SRP. Actually, wala pa naman kami natatanggap dahil talagang nagmo-monitor talaga ang Department of Trade Industry sa mga negosyante kung paano nila i-implement dapat ang SRP. So talagang masunurin naman po ang ating mga negosyante dito sa lungsod ng Isabela. That's good to hear, no? Pero mamaya, pag-usapan pa ho natin yung inyong grupo, no? Siyempre yung mga layunin ho ninyo and so on. Pero sa panahon ho kasi ngayon, mga kasabalan nyo, mga sir, dapat maging smarte ho talaga, no? Yung mga mamimili ho natin. At bakit nga ho ba mahalagang pag-usapan yung pagiging smart consumer ho ngayong holiday season, Sir Elmer? Yes, ang Pasko ay panahon ng saya at pagbibigayan. Pero ito rin ang panahon na tumataas ang gastos sa pagkain, regalo, dekorasyon at mga gamit sa bahay. Kaya mahalaga ang pagiging smart consumer para makapaghanda tayo ng masaya, ligtas at pasok sa budget at maiwasan ang gastos na pinagsisisihan pagdating ng bagong taon. Pero ang tanong ho dyan, Sir Elmer at Sir Aim, no? Anyone, no? Kung sino hong gustong sumagot ho sa inyo, ano ho ba yung ibig sabihin ho ng smart consumer? Di ba? Parang napakasimple ho kasi no, na naintindihin, na basahin, kumbaga. Pero minsan kasi mahirap din hong internalize ho yan. No? Sabi nga ho ni Sir Elmer kanina, lalong-lalo na kung may tukso. So sa pinakasimple ho na practical na paraan, paano ba na natin nasasabi yung smart consumer? Sir. Actually, ang smart consumer, una, dapat marunong magplano. Pangalawa, hindi impulsive sa pagbili. Pangatlo, pumili ng certified at ligtas na produkto. At ang pang-apat, alam ang karapatan bilang mamimili kasama ang paghingi ng resibo at pag-verify ng impormasyon bago mag-desisyon. So yung apat na yan ay mahalaga bilang pagiging smart na consumer. Oo, nako, inaamin ko, Sir M, Sir Elmer, yung impulsive talaga nandun. Yung tipong kahit na hindi mo naman kailangan, sige, bili lang ng bili. Pero may mga kinakailangan tandaan ng mga mamimili natin eh. When it comes sa pagbili ng mga gamit, pangunahin na, nandun ho yung katagang PS Mark. Ano ho ba, Sir Elmer, no? Ang PS Mark at bakit dapat ho itong hanapin ng mga mamimili ho tulad ko? Yes, ang PS Mark hindi yung pahabol na sulat. Ang PS Mark po ay Philippine Standard Mark, no? Ito po ay certification seal na nagpapatunay na ang produkto ay sumusunod sa Philippine National Standards at dumaan sa quality and safety requirements. Okay, kapag may PS Mark, mas may kumpiyansa po ang ating consumer na ang produkto ay certified at ligtas gamitin. Lubos-lubusin ko na aside sa PS Mark, we also have yung sinasabi ho palagi na kinakailangan yung tignan, yung tinatawag nga ho nating ICC sticker. At ano ho ba itong ICC sticker at kailan ho ito ginagamit, Sir Elmer? Okay, thank you. Ang ICC naman po yung tinatawag nating Import Commodity Clearance Sticker ay para naman po sa mga imported products na sakop ng mandatory certification. Ibig sabihin, dumaan din ito sa evaluation at pumasa sa requirements bago po maibenta sa merkado. Pero ano ho ang pinakamahalagang payo? Ito kasi yung pangunay na binibili, no? Matanong ko, yung Christmas lights. Kasi marami na rin ho ngayon, kahit napapalapit na ho ang Pasko, may mga naghahabol pa rin hong bumili. Yes, unang-una po ay huwag tayong bibili ng uncertified Christmas lights. Hanapin ang PS Mark o ICC sticker. Magtanong sa tindahan kung may proof of certification kung kinakailangan. Sa decorations, tandaan, safety first bago aesthetics. Yun. Maalala ko, nakapanayam ho namin ang Bureau of Fire Protection. Isa ho kasi sa ipinaalala ho nila, make sure na legit, no, yung ICC. So paano malalaman? Sa ng DILG, ng DILG tuloy, ng DTI. Paano mo malalaman, Sir Elmer, kung authentic ho ba yung ICC sticker? Kasi lahat na lang napepeke ho sa ngayon.
Yes, actually meron na po tayong maaring gumamit po tayo ng ICC Verification System application. I-scan lang po yung QR code sa ICC sticker kapag lumabas ang product details at company information. Ito po isang indikasyon na lehitimo ang sticker. Kapag walang lumabas ay maaari pong ito ay kailangan ma-verify po sa Department of Trade and Industry. Actually po, sa Google Map ngayon, pwede na po natin, kaya sa Play Store, pwede na po natin i-download itong ICC sticker. Oo, nako kasi naglipanan na rin ho sa ngayon sir no yung mga gumagawa ng mga peke lalo para lang makalusot. Pera nga napepeke. How much more? Anyway, ano ho ang ginagawa ho Sir Elmer ng DTI sa merkado para ho masiguro ang yung safetyness kumbaga ng mga produktong ibinebenta. And how about ho sa kapwa ho naman? May hiwalay po ba na hakbang ang ginagawa ho para maprotektahan yung mga kapwa mamimili ho natin? At mauna siguro si Sir Kwan muna, Elmo. Sige po. Actually sa DTI po, nagsasagawa kami ng market monitoring at inspection, no? Para tiyakin na ang mga produktong sakop ng mandatory certification ay may valid PS mark or ICC sticker. Kasama rin ang consumer edukasyon at information dissemination, no? Para maging mas mapanuri po ang ating mga publiko. How about sa grupo ho ninyo, Sir Aim? May mga ginagawa po bang hakbang yung grupo ninyo para hindi naman madenggoy kumbaga yung mga mamimili ho natin? Actually po, marami po ang mga ginagawa po ng organization po namin. So meron po kaming help desk na matatagpuan po sa opisina mismo ng Department of Trade Industry kung saan maaari pong mag-complain po doon ang ating mga customers kung sila po ay may mga nabili na uncertified. So kailangan din pong iwasan munang bilhin o kunan ang larawan na maaaring i-report ito sa sa Department of Trade Industry kung ito po ay hindi certified yung mga product na binili po nila. At maaari po nilang i-report po sa amin po iyon sa po namin sa help desk po namin. Then ang gagawin po namin is makipag-collab po kami sa Department of Trade Industry at sa mga ahensya kung saan po nababagay po yung mga complaints po nila para sa ganun is masolve po yung problema ng mga customers. So always po na nandyan po ang kapwa o Consumer Assistant Protection and Worker Association para tulungan po ang mga customers lalo na po ngayon sa buwan po ng Pasko. Pero may mga ganun ho ba yung koordinasyon ng kapwa at DTI na may nagsumbong na ho at nahuli din, sir? Actually, we call them as agent po kasi, no? Minsan ay kasama rin namin sila, lalong-lalo na po pagkulang po tayo ng tao. Dahil sa laki po ng probinsya natin, napakahalaga po kasi na magkaroon po tayo ng isang tapat na organisasyon o consumer group itself nang sa ganun ay maprotektahan po ang mamimili. Kaya nga po natutuwa ako dahil kasama natin ngayon yung ating Vice President po ng Kapwa. Dahil sila mismo ang nagsasabi, no, kung ano po yung dapat gawin ng ating mga consumers. Katunayan po yan, kung minsan pag nag-feedback po sila, nire-report kasi kaagad sa Santiago City. Halimbawa, meron po kasing minsan, no, maaring ito'y sumbong lamang ng iba pong, halimbawa, nagne-negosyo. Baka mamaya, ito naman ay hindi reklamo. Kasi meron din nagbibigay po ng impormasyon para sirain lang ang isang negosyo. Subalit kami, bina-validate po namin. So pag yung kapwa mismo ang nagsabi po sa amin, ito po'y sinasabi na namin garantiya na ito ay isang reklamo. Dahil kung minsan isinusumbong lang, no? Pero hindi tinatanong naman namin sa kanila kung ano po yung remedies nila. So but then of course the kapwa sila po kasi yung tinatawag naming recognized at saka sila po ay accredited ng Department of Trade Industry. Oh, no, maganda at may mga ganun ho. Anyway, ituloy-tuloy na ho natin, sir, no? Bigyan muna natin ng mga tips kumbaga yung atin ho mga consumers, mga mamimili. Ito yung mga smart buying and Noche Buena shopping tips ho natin. Ano ho ba yung mga pangunahing payo ho, no, ng DTI, Sir Elmer, sa pamimili ho ng Noche Buena when it comes to sa mga paghahanda? Lalong-lalo yung iba nga very impulsive, no? Kahit na may mga kinakailangan bilhin pero may nakita lang ho silang isang bagay, kahit na wala ho sa listahan, binibili na ho nila. Sa bandang uli, wala na, short na ho sila sa budget.
Unahin siyempre yung unang pangangailangan, no? Magplano ng menu na pasok sa budget. Siyempre, gumawa rin po tayo dapat ng grocery list. Bumili ayon po sa listahan. At siyempre, yung goal ay masayang salo-salo na hindi nag-iiwan ng sobrang gastos o utang. Yun po. Ang tanong ho ngayon, eto si Sir Aim, siguro nandyan, paano ho ba gumawa ng practical holiday budget? Kasi kayo ho'y nasa grupo ho ng mga consumers, Sir. Actually, dapat atihin ang budget sa tatlong bahagi. So una, ano ba yung ihahanda natin? Pangalawa, yung gift na reregalo natin. Then pangatlo, yung mga essential sa bahay. Para sa ganun, maglaan din ng maliit na buffer para pag may bigla ang gastos, meron pa rin tayong pukukunan. Hindi yung talagang walang-wala na dahil naubos na sa paghahanda. So kapag may mga nakatagdang limit, mas madaling maiwasan ang impulsive purchase. So malaking tulong po talaga yan na sabi nga ni si Elmer kanina, ilista at imahimayin ano yung mga pangunahin, then ano yung pinakalas na priority at mag-iwan pa rin ng budget kung sakaling mayroong mga emergency na pangangailangan. Marami na atang nakapag-add to cart ngayon, no? Online. Sila Sir, sila Sir MK, Sir Lloyd, Sir Arnel, talagang worth na libo-libo din yung mga na-add to cart nila. Pero yung impulsive talaga, yan dyan yung talk. So ano po ba mga sir, no? Yung tips para maiwasan ho yung impulsive buying, lalo na kapag maraming mga sale at promos? Siguro kung example may nakita ka, mag-pause ka muna. Meron tinatawag natin na pause rule. So bago bumili, maghintay ng ilang minuto at itanong na kailangan ko ba ito? Importante ba ito? Gusto ko ba talaga ito? At mahalaga din na ikumpara natin yung mga ibang option at i-check kung pasok ba sa budget. So dito pumapasok yung pagiging smart consumer natin na hindi basta-basta magpapadala sa hype na magpapasaya ito. Kung hindi talagang may disiplina, meron tayong smart consumer na ano lang talaga ang kailangan natin na bilhin. So yung nag-post tayo, ay, okay. So parang mag-isip tayo na kailangan ko ba? Ito as a consumer, nasa consumer group. Ngayon, natuto na ako. Dati, ang dami kong may mga karton ako na pag bumili, lalagay ko lang doon. Tapos pag puno na, isasara ko na. So punong-puno ng karton na hindi ko nagagamit. Ngayon talaga kung ano, yung bibilin ko, yun lang yung kailangan ko. So nakakapag-ipon talaga ako ng sapat na pera para sa mga ibang bagay. So dapat maging smart consumer tayo. Talaga isipin yung needs, yung kailangan talaga kaysa yung wants muna. Kung sa online nga, shopping, kumbaga, think before you click. Kapag face-to-face naman, pupunta ka sa market or somewhere, no, think before you pick. Yes. Pero, Sir Elmer, may payo po ba kayo when it comes sa value for money? Pagpapalaga ho ng pera ho natin kapag namimili ho tayo? Oo, siyempre naman, no. Siyempre, hindi po lahat ng mura ay practical, no. Tignan ang kalidad, safety, at kung gaano katagal magagamit po ang produkto. Mas wais ang pabili ng certified at matibay kaysa sa murang uncertified na maaring magdulot ng mas malaking gastos sa bandang huli. Yun. Pero bakit, ito palagi ko hong iniisip, bakit napakahalagang magkumpara ho ng presyo bago bumili? Parang sabi ho kasi nila kapag ba mahal, masisigurado ba natin na yan ay tunay? Pero kapag ba mura, fake. Well, something like that, sir. Well, unang-una siguro bago po bigyan pa ng mas magandang reaksyon po tungkol sa katanungan, meron po tayong tinatawag na right to choose, di ba? Ibig sabihin, para makapili tayo ng mas magandang deal ay siyempre kailangan maiwasan yung overbuying na tinatawag po natin. Although sabi ko nga, minsan ang tao kasi masyadong practical, okay? Pag nagkumpara tayo, mas nakikita natin kung alin yung pinaka-practical na bilhin lalo na sa paghahanda ng mga groceries natin, ganon. Okay? Anyway, Sir Aim naman, no, at least hanay ho kayo ng consumer. Ano po yung mga simpleng checklist ng mga smart consumer kapag namimili ho, sir? So, napakahalaga na dapat may listahan sa budget. Dahil may cellphone na tayo, pwede natin ilagay doon sa cellphone natin kung ano yung mga dapat na bibilhin natin, i-compare natin yung presyo, hihingi tayo ng resibo, pumili tayo ng certified product para nga sa ganun talagang
assured yung product na bibili natin, lalo na sa mga electrical item. Kung online naman po, bumili naman tayo sa legitimate na platform at tignan muna yung mga personal information bago tayo bumili sa kanila, para sa ganun sigurado na yung sinasabi natin na value of money natin ay hindi masayang. Oo, yun nga po, no. Isa ho dyan sa palaging paalala ng DTI sa publiko, kapag bibili ka, kinakailangan mong kumuha ng resibo. Ano ho ba yung mga role ho nito at yung warranty sa smart shopping ho, Sir Elmer? Yes, ang resibo ay yung pong patunay ng purchase at mahalaga kung may concern sa produkto, sa appliances at electronics. Mahalaga rin po yung warranty information. Itago ang resibo at warranty card para protektado po ang consumer. Pero anong tips naman ho, Sir Elmer, sa pamimili online ngayong holidays? Okay, siyempre kailangan bumili po tayo sa reputable platforms, basahin ang product details at seller reviews, at iwasan yung pakikipagtransaksyon sa labas ng platform. Piliin po natin yung mga sellers na malinaw ang return or refund policies. Siyempre, ingatan po ang OTP, siyempre, yung po sa ating mga personal data. Marami na ho ngayong mga nai-scam ha. Mga ano natin ha, online seller ho natin nanonood ho ngayon ha. Isep kumbaga. Anyway, maraming salamat mga sir na sa mga tips ho na yan. Well, sa ibang dako naman ho tayo, sir. Dahil ho sa idineklara ho kasi no, ni Pangulong Marcos Jr., Bongbong Marcos Jr., ng National State of Calamity. Dahil nga ho sa mga sunod-sunod ho ng mga kalamidad, umiiral din ho yung price freeze sa ilang produkto. Sir Elmer, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung saklaw ng price tuloy, nagugutom tuloy ako. No? Ito pong price freeze ho na ipinapatupad ho ngayon sa bansa, let's say dito na lang ho sa lalawigan ho ng Isabela. So ano po ba yung mga produkto, yung mga apektado at hanggang kailan ho ito magtatagal para magkaroon ho ng ideya yung atin ho mga kababayan? Okay, it's good po. Ngayon naman po yung pag-uusapan natin yung price freeze, no? Na mas mahigpit po ito kumpara po dun sa ating suggested retail price o tinatawag nating SRP. Kapag meron pong deklarasyon ng state of calamity, automatic pong umiiral ang price freeze sa mga basic necessities lamang. Sa amin pong jurisdiction, kasama po rito yung bottled water o distilled mineralized, candles o kandila, yung pong loaf bread, canned sardines, in tomato sauce, instant noodles, coffee refills, laundry soap at mga processed milk. Ito po ay maliban pa sa mga basic necessities na sinasakupan po ng ibang ahensya gaya po ng DA, ng DOH at DOE. Siyempre gusto ko rin pong maunawaan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng price freeze. No? Kapag may price freeze po ay ipinagbabawal ang kahit anong pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin o tinatawag nating basic necessities mula po doon sa prevailing price bago ideklara ang state of calamity. Kahit tumaas ang demand, kahit holiday season ay hindi po pwedeng magtaas. Karaniwan po yung price freeze ay tumatagal ng 60 araw. Maliban kung ito po ay papalawigin. Layunin nito na bigyan ng ginhawa ang mamamayan, maiwasan po yung panic buying at siyempre maprotektahan ang pinakamahirap na sektor. Ang price freeze po sa ating bansa at probinsya ng Isabela ay nagsimula pa noong pong Nobyembre 5 itong taon at nung magtatapos po ito sa January 6 po, 2026. Yan. Siyempre gusto ko rin pong linawin na hindi po excuse ang holiday season para baliwalain ang price freeze at hindi rin excuse ang mataas ang demand. Ang batas ay malinaw, proteksyon ito sa panahon po ng crisis. Oo, at least no maliwanag, and thank you Sir Elmer, at least naipaliwanag no, yung mga nabanggit ho ng mga products, bantayan ho ninyo. Baka before ho yung Pasko sumipa. Anyway, Sir Aim, na bilang Vice Presidente ho ng inyong grupo, sa panig naman ho ninyo ng kapwa na tumitingin ho sa kapakanan ng mga consumers, paano ho ninyo nakikita
yung epekto ho ng price freeze sa ating ho mga mamimili at paano ho tumutulong ang grupo ho ninyo na masigurong nasusunod ho ito ng mga negosyante sa komunidad ho natin? So sa panig naman po ng Consumer Assistance Protection and Welfare Association o CAPWA, bilang isang grupo ng mga mamimili o consumer, malinaw ang epekto ng price freeze dahil ito ay protection ng ating mga mamimili. Kapag alam ng consumer na hindi pwedeng magtaas ng presyo at mas kampante silang mamili, mas kontrolado ang gastos at mas mababawasan ang pag-aabuso. So ang CAPWA ay katuwang po ng Department of Trade Industry sa price monitoring tulad sa palengke, sa tindahan, sa mga grocery. Kasama rin po ang aming grupo na magsasagawa ng consumer education at pagtanggap ng sumbong at reklamo. Halimbawa, kung may mamimili na nakita ng overpricing at maaari itong i-report sa aming organisasyon at kami at i-endorse po namin yun sa Department of Trade Industry upang sama-samang tutugunan kung ano ang problema. So napakahalaga po ito dahil hindi lang po nag-iisa ang consumer dahil nandyan po ang gobyerno, nandyan po ang kapwa dahil sinusigurado po namin sa mga consumer na ang batas ay hindi kaaway kung hindi kakampi. Oo, palagi ho ang batas ay kakampi ho natin yan. Lalong-lalo na sa mga naaapi, kumbaga. Anyway, let's talk about naman ho yung mga rights, no? At mga serbisyong, syempre, hatid pa rin ho ng DTI at yung mga pagiging mapanuring mamimili. Talaga pong napakalaki ho yung tulong kasi, no, Sir Elmer, sa ang price freeze. Ngayon naman, tumuko ho tayo sa ating ho mga rights. Sir Aim, no, sa inyo, base ho sa inyong personal ho na experience, ano po ba yung pinakamahalagang basic rights ng mga mamimili ho natin na dapat ho nilang tandaan tuwing sila ho'y namimili, lalong-lalo na ngayong panahon ho ng Kapaskuhan, Sir Aim? Actually, marami po tayong karapatan bilang isang consumer. Pero ngayong Kapaskuhan, gusto natin idiin ang mga ilang karapatan. So una, karapatan ang tamang presyo. So hindi po dapat mamantala ang mga seller dahil ngayon ay holiday. So ikalawa, karapatan na ligtas at dekalidad na produkto. Bawal ang expired, substandard, uncertified o delikadong produkto. So pangatlo, karapatan magreklamo at magbigay lunas. Kung may mga problema sa mga binili, may karapatan ang mga customers o bilang tayo namimili na magsalita at ipaalam ang problema sa mga nabili natin mga produkto. So dagdag pa po rito, meron po tayong karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Meron tayong right to basic needs, karapatan ng tamang impormasyon, karapatan pumili, that is the right to choose, at karapatan pakinggan, the right to be heard o representasyon. So simple lang po ang paalala po natin sa ating mga kapwang consumer. Kapag tayo ay namimili, mahalaga ang basahin ang label ng mga produkto, tignan kung kailan ang expiry date, dapat humingi tayo ng resibo, at dapat maging mapanuri tayo sa lahat ng mga binibili po natin. Bago po yung ibang tanong, no, ito yung mga karapatan ho na yan. I know, lahat naman ho ng rights ay hindi ho absolute, kumbaga. Sir, napansin ko lang sa social media, parang the customers is always right, kumbaga. Tama po ba yun, sir? Well, sa amin, ako po pag nagkakandak po ako ng consumer education, iba po yung aking sinasabi. Sabi ko po, the customer should be treated right. Should be treated magkaiba right. po yun, no? Kasi nga, pag laging tama yung customer, paano naman yung ating pong negosyante? So sa amin po, while we say the customer is always the king, sabi ko nga. Pero sa amin po, ang tinuturo namin sa ating mga negosyante, mga nagbebenta, the customer should be treated right. Ibig sabihin, pag tinrato mo siya ng maayos, hindi magrereklamo yan. Oo. Okay. Kasi yung karapatan ho kasi na minsan naabuso din ho kasi, no? Kahit kitang mali naman ho ang customer. Anyway, hindi naman ho lahat. Sir Elmer, tanungin ko na rin kasi marami ho yung mga nagtatanong tungkol ho dito. Madalas ho na yung frequent ho na question ng mga consumers. Kaugnay ho sa tinatawag ho nating no return, no exchange policy. Maari po ba po ninyong linawin, Sir Elmer, mula ho sa pananaw, no, ng Department of Trade and Industry, kung
kung legal ho ba ang patakaran ho na ito sa hani ho ng mga negosyante at kailan ho tayo may karapatang magbalik o magpalit ho ng mga produkto? Well, isa po ito no sa pinakamadalas na tanong na ating mga consumers, no. Sa batas po natin, hindi illegal yung paggamit po ng no return, no exchange policy dahil ayon po sa Republic Act 7394 or the Consumer Act of the Philippines at ng Department Administrative Order Number 2 Series of 1993, bawal gamitin ang statement na ito sa kontrata, resibo o kahit anong dokumento o signage sa tindahan. At bakit po ito ay pinagbabawal? Kasi ito po ay nagdudulot ng kalituhan sa ating pong mga mamimili. No? Halimbawa, bumili si Aling Rosa ng kitchen blender na hindi gumagana. No? Pagka-uwi sa bahay, dahil may no return no exchange sa resibo, natakot siyang bumalik sa sindahan at himingi ng kapalit. Mali po yun. May karapatan si Aling Rosa na isauli o ipapalit ang blender dahil meron po siyang depekto. Ang no return no exchange policy ay mapanlinlang kapag may ganitong statement na isasantabi po ang karapatan ng consumers. Halimbawa, kayo sir, kayo po ay bumili ng isang sapatos. Pagkatapos po ng 2 araw, napansin ninyo na may tagong punit sa loob. Hindi ito halata nung una, syempre. Kapag may no return, no exchange, baka isipin nyo na wala na po kayong magagawa. Pero ang totoo, may karapatan kayong magreklamo at humingi ng kapalit. Ayon sa Consumer Act, ang consumer ay may karapatan sa 3 Rs. Yung tinatawag po nating repair, replace, or refund. Lalong-lalo na, ulitin ko, kapag ang produkto ay defective. Okay. Oh, at least knowledgeable na tayong lahat. Di ba? Kasi minsan marami ho kasi yung mai-share ko lang si Sir Arnel. Ayan, yung kasama ho namin sa Provincial Information Office. Siya ho ay aware dito. Kaya pala kapag may bibigay ka kahit regalo, hihingi niya yung resibo. Para daw may katibayan na i-return kapag wrong yung size, which is tama nga din ho naman. Sir Aim ho, no, paano naman ho kung mayroon na pong depektibong produkto na nabili ang isang consumer? Ano po yung mga tamang proseso na dapat ho nilang sundin upang maibalik o mapalitan ho ito ng walang abala? At saan ho sila maaaring humingi ho ng tulong sa grupo ninyo? Kasi may nabanggit ho kayo kanina na disinformation or mga grievance desk ho dyan na na-establish. So ganito po yun. So ang tamang proseso. So kinakailangan pong bumalik po agad sa tindahan upang iahain ang reklamo, dalhin ang resibo, ang defective na produkto at maayos na ipaliwanag ang problema. Dapat po na may paliwanag maigi sa store kung ano po ang nakitang problema sa produkto. At kung sakaling ayaw makipag-ayos ang seller o ang isang negosyante, lumapit po sa Department of Trade Industry o sa amin po mismo, sa aming organisasyon. Pagsamantala po, namin gagamitin ang Consumer Welfare Assistance Center bilang grievance desk ng aming mga asosasyon, lalo na sa lungsod ng Santiago. Sa Isabela po, base sa kanilang datos, ay mayroon po silang CWAC na naitayo sa probinsya ng Isabela para matugunan ang anumang reklamo higil sa pamimili sa mga pamilihang bayan ayon sa Department of Trade Industry. Ito rin po ay nasa mga public market mismo, ang CWAC, na meron po ito sa mga syudad ng Ilagan, meron sa Cabagan, Tumawini at sa Rena Mercedes. So ang kapwa po ay gumagabay po sa mga consumer, tumutulong po sa pag-process po ng mga dokumento, sa documentation, kaugnay po sa mga makipag-ugnayan sa mga tamang ahensya ng gobyerno. So napakahalaga po na at may nahawang usapan. Kailangan po na talagang may deliberation, magandang pag-uusap para yung reklamo po ay magkaroon po ng magandang solusyon. Oo, kasi minsan high blood na kung minsan naatake na mismo dun sa store. Oo, hindi pwede. Customer service, palagi tama ang mga customer. Pero dapat maging honest din yung mga customer kasi minsan nasisira din ho nila
kunwari, declare na, hindi nila alam. Pero sa DTI ho, Sir Elmer, particular, saan ho ba pwedeng lumapit? May mga ano po ba dapat na gawin kapag sa mismong sa inyo po pupunta? Yes, maaari po silang magtungo sa pinakamalapit na DTI Provincial Office o yung po sa Negosyo Center, o maaari rin pong makipag-ugnayan sa official DTI channels. At siyempre handa po ang DTI na gumabay at tumulong po sa ating mga mamimili. Pero Sir Elmer, bukod ho sa mga holiday essentials na nabanggit ho natin kanina, ano-ano pa po ba yung mga produkto o mas malawak pa, kumbaga yung mga aspeto ho ng pamimili na mas mahigpit na tinututukan ho ninyo dito ho sa DTI Isabela? Ngayon papalapit ho yung Kapaskuhan. Ano yung mga particular? Yung parang mainit ang mata ng DTI sa ganito mga produkto. Parang ganun, sir. Okay, at para sa ating po mga negosyante na sadyang lalabag po sa ating mga kataran, lalong-lalo na po sa SRP. Actually, ang mga binabantayan po natin ngayong Kapaskuhan ay kasama po dito yung tamang timbang ng sukat, okay? Malinaw po yung price tag at yung pagbabantay po sa mga produkto na nakakapinsala po. So, ang DTI po ay talagang nagbabantay dito. Kasama po dito yung mga mandatory products covered under product certification. So, mainam po na dapat pag tayo po ay namimili ngayong Kapaskuhan, tignan po lalong-lalo na po yung Christmas lights, paputok, kailangan po yan. May PS mark na rin po yan, tsaka ICC sticker. So napakahalaga po yan na tignan po nating maigi. Pero sir, dagdag ko lang pala, para ho din sa kaalaman ng mga negosyante ho natin na sadyang lumalabag pa rin sa kabila ng mga paalala, lalong-lalo na sa mga SRP, sa kabila ho ng pagkakaroon ho natin ng price freeze. Ano po yung mga babala ho ninyo at mga karampatang parusa na maaari nilang kaharapin, sir? Well, pagdating po sa parusa ay napakahalaga po na ipaalam natin na meron po kasing nakaangkop dyan na administrative penalties. Kasama po dyan yung halimbawa, sila po ay nakitahan ng mga uncertified products. So mayroon po tayong mga administrative sanctions. So maaari rin po silang magmulta. At maaari po rin natin konpiskahin halimbawa yung kanila pong mga produkto na uncertified. So wala pong tayong pinipili na kung sino man po yung nagbebenta ng mga produkto na hindi po naayon po doon sa mandatory product certification, ay pinapatawan po natin sila ng mag-issue po tayo ng notice of violation. Siyempre, imbestigahan po natin yan at kinakailangan ay makita rin po natin kung ano po yung karapat dapat na ibigay po natin na administrative penalties para sa kanila. Naalala ko lang tuloy, mabigat na ho ngayon yung bulsa ng mga kababayan ho natin. Parang hirap na ho silang humugot. Tumitingin ho sila ng mga sales, mga diskwento, karaban. Maalala ko tuloy sa DTI, sir, may mga event ho ba kayo tulad ho nito? Ano yung mga diskwento, karaban ho? At bakit mahalaga ho ngayong holidays ho na ito? Yes, gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon ito para i-promote po natin yung aming pong Diskwento Caravan na darating po itong December 19 to 21. Actually, we are trying to have it as, kung pwede nga po hanggang isang linggo ito, subalit napakahirap din po mag-imbita ng ating mga exhibitors. Pero may mga exhibitors naman po ang nag-okay na po. Ang Diskwento Caravan ay isa pong programa na pinangungunahon ng DTI kung saan nakakabili po ang ating mga consumers ng basic necessities at iba pang produkto sa mas mababang presyo. Karaniwang ay direkta to mula po sa ating mga manufacturers at suppliers. Ang layunin po ng ating Diskwento Caravan ay siyempre mabigyan naman po ng budget relief yung ating mga pamilya ngayong holiday season. Oo, nabanggit ho ninyo kanina. Again, sir, para sa mga late tuners ho nito, gaganapin ang Diskwento Caravan ho, sir? Yes, doon po. Ito ay gaganapin po sa Santiago City, doon pa sa plaza. Yes. Doon sa bagong plaza. O doon po sa 4 lanes ba yun? Okay, so inaanyahan po namin ang lahat ng ating mga consumers na makilahok at samantalhin po yung pong mas murang bilihin sa programang ito. Mark your calendar ha, December 19, 20. Yan, may konsyerto din ho tayo dyan, biro lang. Pumunta ho kayo dyan. Anyway, lubos-lubosin ko na, Sir Elmer, ano po yung mga may ipapayaw ho ninyo sa mga bibisita ho sa Diskwento Caravan para ho masulit ho yung pamimili? And of course, sa grupo din ho mamaya, Sir Aim. Sir?
Yes, unang-una siguro magdala siyempre kayo ng listahan at budget. Unahin po yung ating essentials at iwasan yung pagbili ng sobra-sobra. Magdala ng eco bag o reusable bags, maging mapanuri at pumili ng produkto na practical para po sa ating pamilya. Anyway, sir, baka may message din ho kayo kapag si Juan de la Cruz pupunta ho sa Diskwento Caravan. Siguro titignan niya muna kung ano yung mga necessity na kailangan na bilhin niya. Oo. Para sa ganun, hindi yung bibili na lang siya ng mamaya hindi niya pala magagamit. So napakahalaga, sabi ni Sir Elmer, na kailangan na ilista talaga kung ano talaga ang kailangan natin na bilhin. Oh, okay. At yun nga ho, no, yung nabanggit ho natin, kinakailangan ho. Ito yung gusto kong muling ipaalala ho, no, Sir Elmer, yung hong mga karampatang parusa do na may papataw. Kasi may nakausap din ho tayo last time. Hindi ko na ho babanggitin. Sinasabi ho nila na hindi naman seryoso ang DTI. Wala naman nahuhuli sa amin. Sir Elmer. Well, malinaw po yung aming paalala no sa lahat po ng ating negosyante, lalo na po ngayong Kapaskuhan at sa panahon ng price freeze. Ang batas, again, inuulit ko po, ang batas ay para sa lahat. Kapag sinabi natin yung SRP, inaasahan ng DTI ang voluntaryong pagsunod ng mga negosyo. Ngunit kapag may indikasyon na sinasamantala ang sitwasyon, halimbawa yung sobrang taas ng presyo, hoarding o profiteering, ang DTI ay may kapangyarihang pumasok, mag-imbestiga at magpatupad ng kaukulang aksyon. Mas mahigpit po ang usapin pagdating po sa price freeze. Kapag umiiral ang price freeze at ang isang negosyante ay nagtaas ng presyo kahit bawal, nagtatago ng produkto para magtaas lang ng presyo o tumangging magbenta ng basic necessities, ito po ay tinatawag nating tahasang paglabag sa batas. Ano po yung ating maaaring maging parusa? Depende po ito sa bigat ng paglabag, no? Gaya nga po na sinabi ko kanina, maaaring harapin ng lumabag ang una, yung administrative sanctions. Posible din po yung suspension o pagkansela ng business permit sa tulong siyempre ng ating local government unit. Ikalawa, meron pong kaukulang multa na maaring umabot sa 1,000 hanggang 100,000 piso. Pero depende ito sa dami at bigat ng paglabag. Ikatlo, yun pong pagkakulong sa matitinding kaso ng overpricing, hoarding o profiteering. Maaring patawan ng pagkakulong ayon po dun sa tinatawag natin Consumer Act at Price Act. At gusto naming idiin na hindi po kami namimili na i-inspeksyonin. Maliit man o malaki ang negosyo, basta sakop po ng batas. At bakit mahalagang ipatupad ang parusa? Ang layunin ng parusa ay hindi po para kami ay manakot, kundi para pigilan ang pang-aabuso, itama ang maling gawain, at ipaalala na ang negosyo ay may panlipunang responsibilidad. Sa panahon po ngayon ng crisis at Kapaskuhan, ang bawat piso ay mahalaga sa pamilyang Pilipino. Kaya ang sino mang magsasamantala ay direktang sumasakit po sa mamamayan. Oo naman. Seryoso ho ha. Yung mga iba ho dyan, baka nagtatago ho kayo. Kaya hindi ho kayo nahuhuli. Anyway, maraming salamat ho mga sir. Siguro, panghuli na lang, mensahe ho ninyo sa atin hong mga mamimili, mga consumers, lalong-lalo na't papalapit na ho ang holiday season so natin. At syempre, yung atin hong papalapit ho na pag-change so ng taon, marami pa rin nung bibili ho dyan ng mga kagamitan o whatsoever. Unahin muna natin sa DTI, Sir Elmer. Sa atin pong mga consumers, kailangan maging masaya sa pagdiriwang, pero maging responsable sa pamimili. Piliin po natin ang certified products, lalo na sa mga electrical items, at syempre unahin ang ating mga pangangailangan at magplano ng budget. Maging smart consumers po tayo, maging mapanuri, huwag magpapadala sa padalos-dalos na pagbili. Alamin ang inyong karapatan at huwag matakot. Magtanong kayo at magreklamo.
Okay, maraming salamat Sir Elmer, and of course no kay sa atin hong kasama ni Sir Aim. Ano ho yung mensahe ho ninyo sa atin hong mga kababayan? Sa ating mga consumer ngayong holiday season, maging matalino at mapanuri sa pamimili. Huwag magpapadala sa emosyon kumpara sa presyo, tignan ang SRP at siguraduhin ang kalidad at kaligtasan ng produkto. Laging i-check ang label at expiry date at huwag kalimutan itago ang resibo. Tandaan, may karapatan tayo sa tamang presyo at dekalidad na produkto. Kung may problema o paglabag, huwag matakot magsumbong sa Department of Trade Industry o sa aming organisasyon sa kapwa. Ang masayang Pasko ay may masarap kapag ligtas, wasto, patas ang mamimili. Ang DTI at kapwa ay laging handang tumulong para sa isang masaya, ligtas at makatarungan kapaskuhan para sa lahat. Maraming salamat po. Pero bago ka nang bitawan, Sir Elmer, no, kilalanin natin yung grupo ni Sir Aim. Mukhang napadpad na rin ho sila sa may mga awards, no, internationally or ano. Sir, Aim? Actually po, noong 2024, nakareceive po tayo ng award, second runner-up as the best partner po ng Department of Trade Industry sa buong Region 2. Wow. Naka-receive po tayo doon ng CAS Award na 10,000 pesos para sa organisasyon. Then ngayong 2025, tayo po ang best partner ng Department of Trade Industry Region 2. So first runner-up tayo ang winner. So naka-receive po tayo ng 20,000 na pang-pondo para sa consumer protection. Then tayo po ay nabigyan din po tayo ng award ulit na Best Project Proposal for 2025. Yung kapwa mo para sa senior citizen and PWD. So nakatatlong award na po tayo na na-receive po. Then nung nakaraang buwan po, nung November 25, isa po tayo sa representative ng UK Reference Panel sa Makati po yun. Nagkaroon po kasi ang collaboration ng UK Consumer Reference Panel ng Pilipinas. So tayo po ang representative ng Region 2 para umattend po doon. So asahan po natin na sa darating na taon na 2026, mas lalo pong magiging strong ang implementasyon ng consumer and safety protection, hindi lang dito sa Isabela kundi sa buong Pilipinas. So mga kahasa po, na inihimok ko po ang mga consumer, ang mga mamayan na sumama po sa advocacy po natin na tumulong po para sa ganun is mas mapalawak po ang advocacy sa consumer protection at lalo na po sa support po ng Department of Trade Industry. Napaka-supportive po. Isang tawag lang yan kahit sa Santiago ka, nandyan na si Sir Elmer. Nandyan na po ang grupo ng consumer protection. Naman, malaking tulong ho ang grupo ho ninyo, no? Considering yung manpower ho ng DTI, hindi naman ho ganun karami tulad ng karami ng mga consumers ho natin. So katuwang ho nila kayo sa pagpapantay. Again, maraming salamat po, no? Mga sirs, napakahalaga po ang impormasyon na inihandog ho ninyo sa atin ho ngayong hapon. Muli maraming salamat ang atin hong chief, no? Sa Consumers Division, Sir Elmer Agorto ng DTI Isabela at Vice President Ephraim Abat ng organisasyon ho ng kapwa. Mga ka-Isabelenya, tandaan po natin ha, ang kaalaman ay ang ating pinakamalaking proteksyon bilang mamimili. Huwag po tayong maging huli ho sa balita. Alamin ang inyong mga karapatan at paging mapanuri sa bawat bibili ho natin. Tiyakin po natin na ang ating mga pinaghihirapang pera ay napupunta sa dekalidad at tamang presyo ho na produkto. Kung meron ho kayong reklamo o katanungan tungkol ho sa presyo ho, SRP o karapatan ho ng mga mamimili, huwag hong mag-atubiling tumawag ho sa DTI Isabela o makipag-ugnayan ho sa grupo ho ni Sir Aim ang kapwa. Dito ho nagtatapos ang atin na namang isa na namang hong makabuluhang episode ng Isabela Connect Ka Dito program. Maraming salamat po sa inyong panonood and don't forget to like and follow our Facebook page Isabela PIO and subscribe to our YouTube channel to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito ho sa aming lalawigan ho ng Isabela. Sa ngalan ho ng ating mahal na
Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, ang buong Pamalampalalawigan. Ako po ang resident broadcaster ng Pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Maraming salamat, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.